Lumaki ako sa isang baryo na halos hindi nakilala ng karamihan. Nasa paanan nito ng isang bundok na matagal nang walang sigla. Bata pa lang ako, yun ang itsura ng bundok. Tuyo, maputla at parang wala ng buhay. Kahit ang mga matatanda, bihira mo marinig na ikwento ang itsura nito noon. Para bang may bagay silang pilit kinakalimutan o sadyang ayaw ng balikan. Simple lang ang buhay namin noon. Gigising ako ng maaga para tumulong sa kaunting tanim na pilit binubuhay ng aking ina sa likod ng aming kubo. Ngunit kahit anong sipag namin, tila hindi sapat. Madalas ay kulang ang ani at kung minsan, tuluyan pa itong nasisira. Ang lupa ay matigas, parang tumatangging tumanggap ng kahit anong itanim. Sabi ng iba, malas daw ang lupa, pero para sa akin, parang may mas malalim pang dahilan. Sa tuwing papalubog ang araw, may kakaibang katahimikan na bumabalot sa baryo. Hindi iyon yung payapang katahimikan, kundi yung parang may nagmamasid. Mapapansin mo iyon sa kilos ng mga tao. Ang mga bata ay agad pinapapasok sa bahay at ang mga matatanda ay nagsasara ng pinto ng mas maaga kaysa karaniwan. Walang nagsasalik tungkol dito, pero ramdam mong may takot na hindi nila kayang ipaliwanag. Madalas akong mapapagalitan noon dahil sa pagiging mausisa ko. Gusto kong malaman kung bakit bawal pumunta sa bundok, lalo na kapag gabi. Ilang beses ko nang sinubukang umakyat kahit kaunti, pero lagi akong hinahabol ng aking ina, halos mapaiyak sa galit at takot. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang reaksyon niya. Para bang ang bundok na iyon ay hindi lang simpleng lugar, kundi isang bagay na dapat iwasan. Isang gabi, habang nakahiga ako, narinig ko ang mahinang usapan ng mga matatanda sa labas ng aming bahay. Hindi ko sana papansinin pero may isang salitang paulit-ulit kong narinig. Bundok. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip. Nandun ang ilan sa mga nakakatanda sa baryo, nag-uusap ng pabulong pero halata sa mukha nila ang pag-aalala. Narinig ko ang isa sa kanila na nagsabi na lalo raw lumalala ang kalagayan ng lupa. May mga pananim na hindi na talaga tumutubo at pati ang naliit na sapa malapit sa amin ay halos matuyo na. May isa pang nagsabi na baka raw panahon na para balikan ang pating kasunduan. Hindi ko intindihin ang ibig nilang sabihin pero ang tono ng boses nila ay puno ng kaba. Pagkatapos noon, napansin kong mas naging mahigpit ang mga tao sa baryo. Mas maaga na nilang pinapatulog ang mga bata at mas kaunti na ang lumalabas kapag gabi. Kahit ang mga dati kong kalaro, bihira ko nang makita. Parang unti-unting nababalot ng takot ang buong lugar namin kahit wala namang malinaw na nangyayari sa paningin. May mga pagkakataon din na kapag madaling araw, nagigising ako dahil sa malamig na hangin na galing sa bundok. Iba ang lamig nito, hindi tulad ng karaniwang hangin. Parang tumatago sa balat, diretso sa buto. At sa bawat pagkakataon na nararamdaman ko iyon, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung takot ba iyon o kung ano pero parang may kung anong tumatawag. Isang beses, hindi ko napigilan ng sarili ko. Lumabas ako ng bahay kahit gabi, tahimik na lumakad papunta sa direksyon ng bundok. Hindi pa ako nakakalayo nang narinig ko ang sigaw ng aking ina, puno ng galit at takot. Hinila niya ako pabalik at mahigpit na yunakap. Ramdam ko ang panginginig niya habang paulit-ulit niyang sinasabi na huwag na huwag akong lalapit doon. Doon ko unang nakita ang tunay na takot sa mata niya. Simula noon, hindi na ako muling nagtangkang lumapit sa bundok. Pero hindi nawala ang mga tanong sa isip ko. Bakit ganun na lang ang reaksyon ng lahat? Anong meron sa bundok na iyon? At bakit pakiramdam ko kahit anong iwas ko ay parang may connection ako rito na hindi ko maintindihan? Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi ito simpleng kahirapan o malas. May nangyayari na mas malalim, mas matagal nang umiiral bago pa ako isinilang. At kahit hindi ko pa alam kung ano iyon, unti-unti kong napagtantuan na darating ang araw na malalaman ko rin ang katotohanan. At sa araw na iyon, hindi na ako basta-basta makakabalik sa dati kong buhay.
Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napapansin na hindi na normal ang nangyayari sa baryo namin. Hindi lang basta hirap sa ani o kakulangan sa tubig, kundi parang may unti-unting kumakain sa mismong buhay ng lugar namin. Kahit ang mga matatandang punong kahoy na dati matibay at luntian, ngayon ay nagsisimula ng malagas ang dahon kahit hindi pa tag-init. Ang lupa ay tila mas lalo pang tumitigas at kahit anong dilig, hindi na ito sumisipsip ng tubig. Isang umaga, napansin ko na wala nang dumadaloy na tubig sa maliit na sapa kung saan ako madalas kumuha noon. Tahimik ito, halos parang patay. Lumuhod ako at hinawakan ng lupa, pero tuyo na ito, bitak-bitak na parang matagal nang hindi nadiligan. Doon ako kinabahan ng husto. Hindi na ito katulad ng dati na may kaunting tubig pa. Ngayon, tuluyan na itong nawala. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko ang aking ina na tahimik lang na nakaupo sa labas, nakatingin sa bundok. Hindi siya nagsasalita pero halata sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Naupo ako sa tabi niya at sinubukan kong magtanam kung ano na ang mangyayari sa amin kung magpapatuloy ito. Saglit siyang nanahimik bago sumagot. Sabi niya, matagal na raw itong nangyayari pero ngayon lang daw umabot sa ganitong kalala. Doon ko unang narinig mula sa kanya ang tungkol sa kasalanan ng aming mga ninuno. Hindi niya detalyadong ipinaliwanag pero sinabi niya na noon daw ay may ginawa ang mga tao sa baryo na hindi nila dapat ginawa. May kinalaman ito sa bundok at sa isang nilalang na matagal nang nagbabantay dito. Hindi raw nila sinunod ang kasunduan at mula noon, unti-unti nang nawala ang biyaya sa aming lugar. Habang nagsasalita siya, napansin kong nanginginig ang boses niya na para bang kahit siya ay takot sa sarili niyang sinasabi. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon lang nila ito binabanggit. Kung alam pala nila ang dahilan, bakit hindi nila agad inayos? Pero bago pa ako makapagtanong, tumayo niya siya at sinabing huwag ko na raw itong isipin. Mas lalo lang daw akong matatakot kung aalamin ko pa ang lahat. Pero huli na, natanim na sa isip ko ang mga salitang iyon. Kinagabihan, muling nagtipon ng mga matatanda sa baryo. Hindi na sila nagtatago ng usapan tulad ng dati. Halata na sa kanilang mga mukha ang desperasyon. Tahimik akong nakinig mula sa malayo. Pilit inuunawa ang kanilang pinag-uusapan. Narinig ko ang isa sa kanila na nagsabing hindi na raw sapat ang paghihintay. Kailangan na raw nilang gumawa ng hakbang bago tuluyang mamatay ang baryo. May isa pang nagsalita, mas matanda sa kanila, at sinabi na baka oras na raw para sundin ng matagal nang itinakdang paraan. Hindi niya ito direktang binanggit, pero alam kong iyon ang tinutukoy niyang kasunduan. Napansin kong nagkatiginan ng iba, parang nag-aalangan pero wala ring tumututol. Habang nakikinig ako, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng problema. May kailangan silang gawin at pakiramdam ko, hindi iyon magiging magaan o madali para sa kahit sino. Kinabukasan, lalo pang lumala ang sitwasyon. May ilang alagang hayop ang biglang namatay ng walang malinaw na dahilan. Ang iba na may tila nanghihina at hindi na makakain. Kahit ang hangin ay nagbago. Mas mabigat, mas malamig at may dalang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Doon nagsimulang kumalat ang bulong sa baryo. Hindi na ito pabulong na usapan lamang. May mga taong nagsasabing galit na raw ang diwata ng bundok, na matagal na raw itong naghihintay at ngayon ay sinisingil na niya ang mga tao sa kanilang pagkakamali. Kahit hindi ko pa nakikita ang nilalang na iyon, naramdaman kong totoo ang takot nila. Sa bawat gabi na lumilipas, mas lalo akong nahihirapang tulog. Minsan parang may kasamang mahinang bulong kahit alam kong wala namang tao sa labas. Pinipikit ko na lang ang mata ko, pilit binabaliwala ang lahat, pero hindi nawawala ang kaba sa dibdib ko. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko. Kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa kasunduan at kung kailangan nitong sundin para mabuhay muli ang baryo, ano ang magiging kapalit nito? Hindi ko pa alam ang sagot pero ramdam kong malapit ko nang itong malaman. At sa bawat pagdaan ng araw, pakiramdam kong papalapit ako sa isang bagay na hindi ko na kayang takasan. Hindi ko makalimutan ang gabing pinatawag ako ng mga matatanda. Tahimik ang buong baryo, pero ramdam ko na may kakaibang bigat sa hangin. Parang may mangyayaring hindi na mababawi. Habang naglalakad ako papunta sa gitna ng baryo, napansin kong nakatingin sa akin ang ilang tao. Walang nagsasalita,
Pero malinaw sa mga mata nila na may alam sila na hindi ko pa nauunawaan. Pagdating ko sa lugar ng pulong, nakita ko ang mga nakatatanda na nakaupo ng pabilog. Sa gitna nila ay may maliit na apoy na nagbibigay lang ng sapat na liwanag para makita ang mga seryoso nilang muka. Walang ngumiti sa akin, walang bumati. Parang hindi ako bisita sa lugar na iyon, kundi isang bagay na matagal na nilang hinihintay. Pinaupo nila ako sa harap nila. Tahimik akong sumunod kahit hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin nila. Saglit na katahimikan ng namayani bago nagsalita ang pinakamatanda sa kanila. Mabagal ang kanyang boses pero malinaw ang bawat salita. Sinabi niya na matagal na raw nilang iniiwasan ng araw na ito, na ginawa nila ang lahat para hindi na maulit ang nangyari noon. Pero ngayon, wala na raw silang ibang pagpipilian. Kung hindi sila kikilos, tuluyan ng mamamatay ang baryo. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Naisip ko na baka may plano silang gawin para ayusin ang problema sa lupa o tubig. Pero habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita, unti-unti kong nararamdaman na hindi iyon ang tinutukoy niya. Sinabi niya na ang bundok ay hindi basta lupa lamang. May nagbabantay raw doon, isang diwata na matagal nang naghihintay. Noon daw, may kasunduan ng mga tao sa kanya. Kapalit ng biyaya at kasaganaan, may kailangang ibigay ang baryo. Pero sa paglipas ng panahon, nakalimutan o sadyang tinalikuran ng mga tao ang kasunduang iyon. At ngayon, sinisingil na raw ang lahat. Habang pinapakinggan ko siya, parang unti-unting lumalamig ang katawan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko papunta na ang usapan sa isang bagay na may kinalaman sa akin. Gusto kong magsalita, magtanong, pero parang may pumipigil sa akin. Bigla siyang tumingin diretso sa akin. Hindi ko kinaya ang bigat ng kanyang titig. Sinabi niya na kailangan daw nilang ibalik ang kasunduan at para magawa iyon, kailangan nilang mag-alay. Hindi pa niya sinasabi kung ano o sino ang iaalay, pero doon pa lang parang tumigil na ang mundo ko. Narinig ko ang bahagyang paghinga ng mga tao sa paligid pero wala pa ring nagsasalita. Lahat sila ay nakatingin sa akin. At doon ko naintindihan. Ako ang tinutukoy nila. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. Tinitigan ko sila isa-isa. Umaasang may magsasabing nagkakamali lang ako na hindi ako ang kanilang ibig sabihin. Pero wala. Ang katahimikan nila ang naging sagot. Sinabi ng isa pang matanda na hindi raw ito basta desisyon. Matagal na raw nilang itong pinag-isipan. May mga palatandaan daw na ako ang napili. Simula pa lang daw noong ipinanganak ko, may kakaiba na sa akin. Hindi ko raw alam pero matagal na raw akong konektado sa bundok. Hindi ko matanggap ang naririnig ko. Gusto kong tumayo at tumakbo pero parang nawalan ng lakas ang mga paa ko. Naisip ko ang aking ina. Naisip ko ang buhay na pilit naming binubuo araw-araw. Ganito na lang ba matatapos ang lahat? Sunubukan kong magsalita. Tinanong ko sila kung wala na bang ibang paraan, kung kailangan ba talagang may ialay. Pero ang sagot nila ay pare-pareho. Kung hindi raw nila ito gagawin, lahat kami ang mawawala. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o takot. Siguro pareho. Pero higit sa lahat, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa akin, buong baryo ang nakataya. Sinabi nila na hindi pa ito mangyayari agad, kailangan ng paghahanda. May mga ritual na kailangang gawin at kailangan kong manatili sa baryo habang inaayos nila ang lahat. Hindi ako pwedeng umalis. Doon ako mas lalo pang kinabahan. Pagkatapos ng pulong, pinayagan akong umuwi. Pero iba na ang pakiramdam ko. Ang mga taong nadaanan ko ay hindi na katulad ng dati. May ilan na umiiwas ng tingin, may ilan na tila naaawa, at may iba na parang tanggap na ang mangyayari. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang aking ina na gising pa. Pagkakita pa lang niya sa akin, parang alam na niya ang nangyari. Hindi na niya kailangang magtanong. Tahimik lang siyang lumapit at yinakap ako. Ramdam ko ang panginginig niya. Hindi siya umiyak, pero mas masakit ang katahimikan niya kaysa sa anumang salita. Doon ko tuluyang naintindihan na totoo ang lahat. Hindi ito bangon-ngot, hindi ito kwento lamang. Ako ang napili. At kahit anong gawin ko,
Hindi ko na ito kayang takasan. Pagkatapos ng gabing iyon, parang nagbago ang takbo ng oras sa buhay ko. Hindi na ito tulad ng dati na may simpleng routine at tahimik na araw. Ngayon, bawat oras ay may bigat. Bawat galaw ko ay parang may nakamasid. At higit sa lahat, alam kong unti-unti na akong inihahanda para sa isang bagay na hindi ko pinili. Kinabukasan, maaga akong ginising ng aking ina. Hindi siya nagsalita agad. Tahimik lang niyang inayos ang aking damit, pinunasan ang aking mukha, at inayos ang aking buhok. Parang may espesyal na okasyon, pero alam naming pareho na hindi ito masaya. Hindi ko kayang tingnan ang kanyang mga mata ng matagal dahil alam kong kapag ginawa ko iyon, baka tuluyan na akong manghina. Maya-maya pa, dumating ang ilang matatanda sa aming bahay. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sinabi nila na kailangan na raw simulan ang paghahanda. Sumama ako sa kanila ng walang laban. Hindi dahil tanggap ko na, kundi dahil alam kong wala na akong magagawa. Tinala nila ako sa isang bahagi ng baryo na bihira akong puntahan. Doon ko nakita ang isang lumang kubo na tila matagal nang hindi ginagamit. Ngunit sa araw na iyon, puno ito ng mga taong tahimik na naghahanda. May mga nakalatag na tela, mga halamang hindi ko kilala, at ilang bagay na mukhang ginagamit sa ritual. Pinaupo nila ako sa gitna. May isang matandang babae na lumapit sa akin. Hindi siya nagsalita, pero maingat niyang hinawakan ang aking mga kamay. Pakiramdam ko, sinusuri niya ako, parang tinitiyak kung ako nga ang nararapat. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang ilang dahon sa aking mga palad at binulong ang mga salitang hindi ko maintindihan. Habang nagpapatuloy ang ritual, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Hindi ito tulad ng hangin mula sa bundok na dati kong nararamdaman. Mas malalim ito, parang may pumapasok sa loob ng katawan ko. Nagsimula akong kabahan, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong ipakita sa kanila ang takot ko, kahit alam kong halata naman. Ilang oras akong pinaupo doon habang patuloy ang kanilang ginagawa. May mga pagkakataon na pinapainom nila ng kung anong mapait na likido at may mga oras na pinapahira nila ang aking noo at dibdib ng kung anong amoy lupa. Hindi ko alam kung ano ang mga iyon, pero pakiramdam ko, unti-unti akong inaalis sa dati kong sarili. Pagkatapos ng ritual, sinabi nila na hindi pa tapos ang lahat. Kailangan ko raw manatili sa kubo sa loob ng ilang araw. Hindi ako pwedeng umuwi. Hindi ako pwedeng makipag-usap sa iba. Para raw ito sa aking paghahanda. Doon, ako mas lalo pang nakaramdam ng lungkot. Naiwan akong mag-isa sa loob ng kubo, tahimik. Walang ibang tunog kundi ang hangin na dahan-dahang pumapasok sa pagitan ng mga dingding. Doon ko naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Wala na akong matatakbuhan. Wala na akong mahingaan ng tulong. Minsan, sinusubukan kong isipin kung paano ako makakatakas. Paano kung tumakbo ako palayo sa baryo? Paano kung hindi ako susunod? Pero sa bawat ideyang iyon, may pumapasok na katotohanan sa isip ko. Kung gagawin ko iyon, ano ang mangyayari sa kanila, sa aking ina, sa mga taong kahit papaano ay naging bahagi ng buhay ko? Hindi ko man gustong panggapin, pero unti-unti kong naiintindihan kung bakit nila ito ginagawa. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang paghahanda. May mga taong dumadalaw, hindi para kausapin ako, kundi para magpatuloy sa ritual. Minsan ay pinapaliguan nila ako ng tubig na may halong dahon. Minsan ay pinapasuot nila ako ng kakaibang kasuotan na hindi ko pa nakikita noon. Puti, malinis, at tila para sa isang seremonya. Isang gabi, habang nakahiga ako sa loob ng kubo, muling dumating ang malamig na hangin mula sa bundok. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na lang ito basta lamig, parang may kasamang presensya. Napabangon ako at napatingin sa labas. Doon ko unang naramdaman na hindi na lang ako basta naghihintay. Parang may naghihintay na rin sa akin. Hindi ko siya nakita, pero ramdam ko siya. Tahimik,
pero malinaw. Parang alam niyang naririto ako. Parang alam niyang papunta ako sa kanya. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o hindi. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang bahagi sa akin na hindi maipaliwanag. Hindi ito galit, hindi rin takot. Parang may bahagi sa akin na unti-unting naghahanda. Sa mga sandaling iyon, doon ko napagtanto na ang lahat ng ito ay hindi na maiiwasan. Hindi na ito basta desisyon ng baryo o ng mga matatanda. Parang may mas malalim na puwersang kumikilos at isa ako sa mga pinili nito. At habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong nararamdaman na papalapit na ang araw na haharap ako sa kung ano man ang naghihintay sa bundok. At sa araw na iyon, doon ko malalaman kung ano talaga ang kahulugan ng pagiging alay. Dumating ang araw na matagal ko nang nararamdaman pero pilit kong iniiwasang isipin. Maaga pa lang, ginising na ako ng mga matatanda. Hindi na nila ako tinanong kung handa na ba ako. Sa mga tingin pa lang nila, malinaw na wala na akong pagpipilian. Tahimik akong bumangon at hinayaan silang ihanda ako, gaya ng mga nagdaang araw. Isinuot nila sa akin ang puting kasuotan na ilang beses ko nang sinuot sa ritual. Mas maayos ito ngayon, mas malinis, parang para sa isang mahalagang okasyon. Ngunit alam kong hindi ito selebrasyon, kundi paalam. Bago kami umalis, pinayagan akong makita ang aking ina. Nakatayo siya sa labas ng kubo, hawak ang kanyang mga kamay na tila pinipigilan ng sarili na manghina. Nang magtama ang aming mga mata, doon ko nakita ang lungkot na pilit niyang itinatago. Lumapit ako sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang nalaman ko ang lahat, mahigpit niya akong niyakap. Walang salita, walang iyakang na maririnig, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang yakap na para bang ayaw na niya akong pakawalan. Gusto kong sabihin sa kanya na maghahanap ako ng paraan, na babalik ako, na hindi ito ang katapusan. Pero wala akong masabi. Pareho naming alam na ang mga salitang iyon ay walang kasiguraduhan. Kaya ang ginawa ko na lang, hinawakan ko ang kanyang kamay at marahang tumango. Isang tahimik na paalam na pareho naming nauunawaan. Nang magsimula kaming maglakad, tahimik ang buong baryo. Walang ingay, walang iyakan, walang nagsasalita. Pero ramdam ko ang presensya ng mga tao. Nakamasid sila mula sa loob ng kanilang mga bahay o sa likod ng mga bintana. Hindi ko sila nakikita ng direkta, pero alam kong nandun sila. At sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko mas lalo akong lumalayo sa dati kong buhay. Habang papalapit kami sa bundok, unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging mas malamig, mas mabigat. Ang mga tunog ng ibon at hayop ay nawala, parang walang gustong manatili sa lugar na iyon. Kahit ang mga taong kasama ko ay tila naging mas tahimik, mas seryoso. Wala nang nagsasalita. Ang tanging maririnig na lang ay ang sabay-sabay naming yabag sa lupa. Habang tumataas kami, napansin ko dumating ang araw na matagal ko nang nararamdaman pero pilit kong iniiwasang isipin. Maaga pa lang, ginising na ako ng mga matatanda. Hindi na nila ako tinanong kung handa na ba ako. Sa mga tingin pa lang nila, malinaw na wala na akong pagpipilian. Tahimik akong bumangon at hinayaan silang ihanda ako, gaya ng mga nagdaang araw. Isinuot nila sa akin ang puting kasuotan na ilang beses ko nang sinuot sa ritual. Mas maayos ito ngayon, mas malinis, parang para sa isang mahalagang okasyon. Ngunit alam kong hindi ito selebrasyon, kundi paalam. Bago kami umalis, pinayagan akong makita ang aking ina. Nakatayo siya sa labas ng kubo, hawak ang kanyang mga kamay na tila pinipigilan ng sarili na manghina. Nang magtama ang aming mga mata, doon ko nakita ang lungkot na pilit niyang itinatago. Lumapit ako sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang nalaman ko ang lahat, mahigpit niya akong niyakap. Walang salita, walang iyakang na maririnig, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang yakap na para bang ayaw na niya akong pakawalan. Gusto kong sabihin sa kanya na maghahanap ako ng paraan, na babalik ako, na hindi ito ang katapusan. Pero wala akong masabi. Pareho naming alam na ang mga salitang iyon ay walang kasiguraduhan. Kaya ang ginawa ko na lang, hinawakan ko ang kanyang kamay at marahang tumango.
Isang tahimik na paalam na pareho naming nauunawaan. Nang magsimula kaming maglakad, tahimik ang buong baryo. Walang ingay, walang iyakan, walang nagsasalita. Pero ramdam ko ang presensya ng mga tao. Nakamasid sila mula sa loob ng kanilang mga bahay o sa likod ng mga bintana. Hindi ko sila nakikita ng direkta, pero alam kong nandun sila. At sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko mas lalo akong lumalayo sa dati kong buhay. Habang papalapit kami sa bundok, unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging mas malamig, mas mabigat. Ang mga tunog ng ibon at hayop ay nawala, parang walang gustong manatili sa lugar na iyon. Kahit ang mga taong kasama ko ay tila naging mas tahimik, mas seryoso. Wala nang nagsasalita. Ang tanging maririnig na lang ay ang sabay-sabay naming yabag sa lupa. Habang tumataas kami, napansin ko ang kakaibang pakiramdam sa katawan ko. Hindi ito simpleng pagod, parang may unti-unting gumagalaw sa loob ko, parang may sumasabay sa bawat tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag pero parang mas lalo akong nagiging sensitibo sa paligid. Naririnig ko ang hangin kahit mahina, nararamdaman ko ang lupa sa bawat hakbang ko. Minsan napapatingin ako sa likod, iniisip kung may pagkakataon pa bang umatras. Pero sa tuwing gagawin ko iyon, nakikita ko ang mga matang seryoso at puno ng determinasyon ng mga kasama ko. Hindi sila galit, hindi rin sila masaya, pero malinaw na naniniwala sila na ito ang tanging paraan. Ilang oras kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa isang bahagi ng bundok na hindi ko pa kailanman nakikita. Malawak na patag na bato ang nasa gitna, napapalibutan ng matataas na puno na tila nakayuko sa lugar na iyon. Doon nila ako dinala. Pinaupo nila ako sa gitna ng bato. Tahimik pa rin ang lahat. Isa-isa silang lumayo hanggang sa ako na lang ang natira sa gitna. Ang ilan ay nagsimulang sumindi ng mga sulo sa paligid, nagbibigay ng mahinang liwanag sa lugar. Ang iba naman ay nagsimulang magdasal, pabulong ngunit sabay-sabay, parang may tinatawag. Habang nakaupo ako roon, naramdaman ko ang lamig na unti-unting bumabalot sa akin. Mas malakas ito kaysa sa dati. Parang may presensya na papalapit. Hindi ko pa siya nakikita pero ramdam ko na siya. Napatingin ako sa paligid. Ang mga tao ay nakayuko, hindi na tumitingin sa akin. Parang may hinihintay silang mangyari. At sa sandaling iyon, naisipan ko na ito na ang punto na wala nang babalikan. Napapikit ako sandali, pilit kinakalma ang sarili ko. Sa loob-loob ko, tinanggap ko na ang sitwasyon. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil alam kong kung lalaban pa ako, mas lalo lang akong mahihirapan. Pagmulat ko ng mata, napansin ko ang kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay tila huminto. Ang mga dahon sa paligid ay hindi na gumagalaw. At sa gitna ng katahimikan, may naramdaman akong presensya sa harapan ko. Hindi ko pa siya nakikita ng malinaw pero alam kong nandoon na siya. At doon ko napagtanko na nagsisimula na ang sandaling matagal nang hinihintay ng lahat. Ang sandaling haharap ako sa diwati ng bundok. Hindi ko agad siya nakita, pero ramdam ko ang presensya niya na parang dahan-dahang bumabalot sa buong paligid. Ang hangin ay hindi na gumagalaw at kahit ang apoy ng mga sulo ay tila hindi na kumikislap. Parang huminto ang oras. Nanatili akong nakaupo sa gitna ng bato, pilit pinipigilan ng panginginig ng katawan ko habang hinihintay ang kung anong mangyayari. Unti-unti, may liwanag na lumitaw sa harapan ko. Hindi ito nakakasilaw, kundi malumanay lang, pero sapat para makita ko ang anyo na unti-unting nabubuo mula sa liwanag na iyon. Doon ko siya unang nasilayan ng malinaw. Isa siyang babae. Hindi ko maipaliwanag ang kanyang ganda dahil hindi ito katulad ng karaniwang nakikita ko sa mga tao. Parang may kakaibang linaw ang kanyang balat at ang kanyang mga mata ay may lalim na parang matagal nang may dinadala. Nakasuot siya ng kasuotan na tila gawa sa mismong hangin at dahon at ang kanyang buhok ay bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Hindi siya mukhang galit. Hindi rin siya mukhang masaya. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng ingay sa paligid ko. Kahit ang mga taong kasama ko kanina ay tila hindi ko na maramdaman, para kaming dalawa lang ang natira sa lugar na iyon. Gusto kong magsalita,
pero walang lumabas na salita sa bibig ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa isang nilalang na matagal ko nang kinakatakutan pero ngayon ay nasa harapan ko na. Bigla kong naramdaman na parang may pumasok sa isip ko. Hindi ito boses na naririnig ng tenga, kundi parang direktang pumakasok sa loob ng isip ko ang kanyang mga salita. Hindi siya galit. Iyon ang una kong napansin. Sa halip, may halong lungkot ang bawat salitang nararamdaman ko mula sa kanya. Tinanong niya ako kung bakit ako naroon. Hindi bilang isang akusasyon, kundi parang nais niyang marinig ang sagot ko. Sa kabila ng takot ko, sumagot ako. Sinabi ko na ako ang pinili ng mga tao sa baryo, na ako ang ialay sa kanya para muling nabuhay ang bundok. Hindi ko alam kung tama ba ang mga salitang ginamit ko, pero iyon lang ang kaya kong sabihin. Matagal siyang nanahimik. Nakatingin lang siya sa akin, parang sinusuri ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko wala akong maitatago. Parang nakikita niya ang lahat, ang takot ko, ang pagdududa ko, pati ang mga alaala ko. At pagkatapos nagsimulang pumasok sa isip ko ang mga imahe na hindi ko pa kailanman nakita. Isang bundok na puno ng buhay, luntian ang paligid, umaagos ang tubig at masaya ang mga tao. Doon ko nakita na hindi pala ganito ang itsura ng bundok noon. May buhay ito, may sigla, at may presensya niya sa gitna ng lahat. Pagkatapos nagbago ang mga imahe, nakita ko ang mga tao, mga ninuno namin na nakikipag-usap sa kanya. May kasunduan, may pangako, ngunit kasunod nito, nakita ko ang pagtataksil. Nakita ko kung paano nila binali ang kanilang salita, kung paano nila sinubukang kunin ng higit pa sa ibinigay sa kanila. At doon ko naintindihan ang lungkot niya. Hindi siya basta nanakit o nagalit, nasaktan siya. Niloko siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Bumalik ako sa kasalukuyan at muli siyang nakatayo sa harapan ko. Hindi na ako ganun katakot tulad ng dati. Sa halip, may kakaibang awa akong naramdaman sa kanya. Muling pumasok sa isip ko ang kanyang boses. Sinabi niya na matagal na siyang naghihintay, hindi para maghiganti, kundi para may tumupad sa kasunduang iniwan ng mga ninuno namin. Ngulit sa paglipas ng panahon, wala nang bumalik, wala nang nag-alay, wala nang nagtangkang ayusin ng lahat. Hanggang sa dumating ako. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili pero sa paraan ng pagtingin niya sa akin, pakiramdam ko hindi ito basta desisyon ng mga tao. Parang may mas malalim pang dahilan kung bakit ako naroon. Sa gitna ng katahimikan, doon ko napagtanto na ang kinakatakutan ko mula pa noon ay hindi pala isang malimot. Isa siyang nilalang na nasaktan. At sa sandaling iyon, nagbago ang pananaw ko sa lahat ng nangyayari. Hindi na lang ito tungkol sa takot o sakripisyo, may kwento sa likod nito, may dahilan, at pakiramdam ko hindi pa yun ang buong katotohanan na kailangan kong malaman. Nanatili siyang nakatayo sa harapan ko. Tahimik, ngunit malinaw ang presensya. Hindi na ako umatras o umiwas ng tingin. Sa halip, hinayaan ko na lamang na mangyari ang kung ano man ang nais niyang ipakita sa akin. Ramdam ko na may bahagi pa ng katotohanan na hindi ko pa lubos na uunawaan at alam kong siya lamang ang makapagbibigay ng sagot. Muling bumigat ang pakiramdam ko at parang hinila ang isip ko papunta sa mga alaala na hindi ko naman naranasan. Ngunit malinaw ang bawat detalye. Parang ako mismo ang naroon sa mga sandaling iyon. Nakita ko ang mga ninuno namin, hindi bilang mga simpleng tao, kundi bilang mga taong may kasakiman sa kanilang mga mata. Nakita ko kung paano sila unang lumapit sa kanya, puno ng paggalang at pangako. Nangako silang iingatan ang bundok, igagalang ang kalikasan at magbibigay ng kapalit sa bawat biyayang kanilang matatanggap. Ngunit habang tumatagal, nagbago ang lahat. Nakita ko kung paano sila unti-unting lumabag sa kasunduan. Pinuputol nila ang mga puno ng walang pahintulot, kinukuha ang tubig ng walang pakundangan, at hinayaan ang kasakiman na mangibabaw. May ilan pang nagtangkang gamitin ang kapangyarihan ng bundok para sa pansariling interes. Sa bawat paglabag nila, unti-unting nawawala ang liwanag sa paligid, at ang diwata ay tahimik lamang na nakamasid. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na siyang nagbago. Hindi ko nakita ang galit sa kanya. Ang nakita ko,
ay sakit. Isang malalim na sakit na parang hindi kayang ipaliwanag. At sa sakit na iyon, pinili niyang bawiin ang lahat ng biyayang ibinigay niya. Hindi bilang paghihiganti, kundi bilang pagtatapos ng isang kasunduang matagal nang binali. Unti-unting naglaho ang mga imahe at bumalik ako sa kasalukuyan. Nakatingin pa rin siya sa akin, at ngayon ay mas malinaw ko nang nararamdaman ang bigat ng kanyang dinadala. Hindi na ako natatakot sa kanya tulad ng dati. Sa halip, may bahagi sa akin na nakakaunawa kung bakit umabot sa ganito ang lahat. Muling pumasok sa isip ko ang kanyang boses, mas malinaw ngayon kaysa kanina. Sinabi niya na hindi niya kailanman hinangad na magdusa ang mga tao. Ang nais niya lamang ay ang pagtupad sa kasunduan, ang paggalang sa kung anong ibinigay niya. Ngunit dahil sa pagtaksil ng mga ninuno namin, napilitan siyang umatras at iwanan ang bundok na unti-unting nawalan ng buhay. Tinanong niya ako kung bakit ngayon lamang sila bumalik. Bakit ngayon lamang nila naisipang mag-alay kung kailan halos wala nang natitira? Wala akong maisagot agad. Hindi ko rin alam ang buong dahilan. Ngunit sinabi ko na marahil ay dahil wala na silang ibang paraan. Dahil sa takot nilang tuluyang mawala ang lahat. Tahimik siyang nakinig. At sa unang pagkakataon, may nakita akong pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi ito ningiti, pero hindi rin ito lungkot. Parang may halong pag-unawa at pagdududa. Sinabi niya na matagal na siyang naghihintay, hindi ng alay na sapilitan, kundi ng isang taong kusang lalapit at handang umunawa sa nangyari. Ngunit sa halip, ang dumating ay isang alay na pinili ng iba. Sa sandaling iyon, napaisip ako ng malalim. Totoo ang sinabi niya. Hindi ako naroon dahil sa sarili kong kagustuhan. Naroon ako dahil iyon ang ipinasilya ng baryo. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko na hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa harapan niya. May kakaibang koneksyon na hindi maipaliwanag. Muling nagsalita ang kanyang tinig sa isip ko. Mas mabigat ngayon ang dating. Sinabi niya na ang kasunduan ay hindi lang basta pagbibigay ng alay. May mas malalim itong kahulugan. Ito ay tungkol sa ugnayan, sa pagtanggap, at sa pagbibigay ng bahagi ng sarili kapalit ng pagbabalik ng buhay sa bundok. At doon ko unti-unting naintindihan. Hindi lang pala kamatayan ang hinihingi ng kasunduan. May kapalit itong mas mabigat. Isang bagay na hindi basta-basta mababawi. Habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman ko ang bigat ng susunod na mangyayari. Alam kong hindi ito ang katapusan ng lahat. Sa halip, ito pa lamang ang simula ng isang desisyon na magbabago ng buong buhay ko. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na sapat ang pagiging tahimik lamang. Kailangan kong pumili. At ang pipiliin ko ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng naiwan sa baba ng bundok. Nanatili akong nakaupo sa gitna ng bato habang nakatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Hindi na ito katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng paghihintay. Parang hinihintay niya kung ano ang magiging sagot ko kahit hindi pa niya direktang sinasabi ang tanong. Maya-maya, muling pumasok sa isip ko ang kanyang tinig. Mas malinaw na ngayon, mas direkta. Sinabi niya na may paraan pa para maibalik ang buhay ng bundok. Hindi pa huli ang lahat, ngunit hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng simpleng alay na tulad ng inaakala ng mga tao sa baryo. Ipinaliwanag niya na ang tunay na kasunduan ay hindi tungkol sa kamatayan, kundi sa pananatili. Hindi isang beses na pagbibigay, kundi isang panghabang buhay na ugnayan. Kung may isang taong handang manatili sa kanya, maging bahagi ng bundok at tanggapin ang lahat ng kaakibat nito, doon pa lamang muling babalik ang sigla ng kalikasan. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang paghinga ko. Hindi niya hinihingi ang buhay ko sa isang iglap. Hinihingi niya ang buong buhay ko.
Hindi ko agad naintindihan kung paano iyon mangyayari. Ngunit habang pinapaliwanag niya, unti-unti kong nakikita ang ibig niyang sabihin. Kapag tinanggap ko ang alok niya, hindi na ako babalik sa dati kong ako. Hindi na ako makakauwi sa baryo, hindi ko na muling makakasama ang aking ina, at hindi ko na mararanasan ang simpleng buhay na nakasanayan ko. Magiging bahagi ako ng bundok. Magiging bahagi ako ng mundo niya. At kapalit nito, mabubuhay muli ang lahat sa ibaba. Naramdaman ko ang bigat ng pagpipilian. Hindi ito tulad ng inaakala kong sakripisyo na mabilis lang matatapos. Ito ay isang desisyon na magtatakda ng buong pagkatao ko. Habang iniisip ko iyon, kusang pumasok sa isip ko ang larawan ng baryo namin, ang tuyong lupa, ang mga taong hirap na hirap, ang akin ina na pilit lumalaban araw-araw. Kung hindi ko tatanggapin, ano ang mangyayari sa kanila? Tahimik akong napayuko, pilit inaayos ang mga iniisip ko. Gusto kong magtanong kung may iba pang paraan, kung may ibang pwedeng gawin, pero sa kaibuturan ko, alam ko na ang sagot. Kung meron man, matagal na sana itong ginawa ng mga tao. Muling nagsalita ang kanyang tinig, ngumit ngayon ay may halong pag-iingat. Sinabi niya na hindi niya ako pipilitin. Hindi tulad ng mga tao sa baryo, hindi niya ako gustong gawing alay laban sa aking kagustuhan. Kung tatanggapin ko ang alok niya, kailangang itong manggaling sa sarili kong desisyon. Doon ako lalo pang napatigil. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang lahat, may pagpipilian ako. Hindi ito ibinibigay ng baryo. Hindi ito ipinapataw ng kapalaran. Ito ay isang desisyon na ako mismo ang gagawa. Tumingin ako sa kanya. Sa kabila ng kanyang katahimikan, ramdam ko na naghihintay siya. Hindi siya nagmamadali. Parang handa siyang tanggapin kahit ano ang magiging sagot ko. Tumingin ako sa paligid. Ang bundok na matagal ko nang kinatatakutan ay naroon pa rin. Tahimik, tila naghihintay din. Sa unang pagkakataon, hindi ko ito nakita bilang lugar ng panganib, kundi bilang isang bagay na may sariling buhay na matagal nang nasaktan. At doon ko napagtanto na ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa akin o sa kanya. Ito ay tungkol sa balanse na matagal nang nasira. Huminga ako ng malalim at muling bumalik sa aking isipan ang imahe ng aking ina, ang kanyang pagod na mukha, ang kanyang tahimik na pagtiis, at ang kanyang pagmamahal na kahit kailan ay hindi nagbago. Kung may paraan para mabago ang lahat, para maibalik ang sigla ng baryo namin, kaya ko bang talikuran iyon? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, pero unti-unti kong naramdaman ang sagot sa loob ko. Hindi ito dahil gusto ko. Hindi rin ito dahil napipilitan ako, kundi dahil alam kong ito ang tamang gawin. Dahan-dahan kong tumingin sa kanya at sa unang pagkakataon, nagsalita ako ng may katiyakan, sinabi ko na handa akong tanggapin ang alok niya. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mangyayari sa akin, pero handa akong iwanan ang lahat kung iyon ang kapalit ng pagbabalik ng buhay sa bundok at sa baryo namin. Saglit siyang nanahimik at sa sandaling iyon may kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila gumalaw muli at ang malamig na pakiramdam ay bahagyang nawala. Sa mga mata niya, may nakita akong bagay na hindi ko nakita kanina. Hindi ito lungkot, hindi rin ito galit, parang tahimik na pagtanggap. At sa sandaling iyon, alam kong ang desisyon na ginawa ko ay hindi na mababawi at ang susunod na mangyayari ay tuluyan ng magbabago sa lahat ng nakasanayan ko. Matapos kong sabihin ang desisyon ko, hindi agad siya kumilos. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin para bang sinusukat kung tunay ang sinabi ko o dala lamang ng takot at pagod. Ngunit hindi na ako umatras. Sa loob ko, malinaw na ang pinili ko. Kahit mabigat, kahit masakit, alam kong iyon ang tanging paraan para may magbago.
Unti-unti, lumapit siya. Sa bawat hakbang niya, parang may kasamang pagbabago sa paligid. Ang malamig na hangin ay naging mas magaan at ang katahimikan ay hindi na nakakatakot kundi parang naghihintay. Nang tuluyan siyang tumigil sa harapan ko, marahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag hinawakan ko iyon, pero wala na rin akong dahilan para umatras. Dahan-dahan kong inilapit ang aking kamay at hinawakan ng kanya. Sa sandaling nagdikit ang aming mga palad, parang may dumaloy na kakaibang init sa buong katawan ko. Hindi ito masakit, pero hindi rin ito pangkaraniwan. Para itong lakas na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Unti-unting kumakalat mula sa aking dibdib papunta sa bawat bahagi ng aking katawan. Napapikit ako ng kusa, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ko kayang iproseso ang lahat ng nangyayari. Sa loob ng aking isipan, may mga imahen na muling lumitaw, ngulit ngayon, hindi na ito alaala ng nakaraan. Ito ay pagbabago. Naramdaman ko ang lupa sa ilalim ko na parang humihinga. Ang tuyong bato na kinauupuan ko ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Parang may enerhiya na gumagalaw mula sa aming dalawa papunta sa buong bundok. Sa bawat tibok ng puso ko, may kasabay na paggalaw sa paligid. Unti-unti kong narinig ang mga tunog na matagal ko nang hindi naririnig. Mahinang pag-agos ng tubig, bahagyang paggalaw ng mga dahon, mga ibon na tila nagbabalik mula sa matagal na pagkawala. Kahit hindi ko pa nakikita, alam kong may nangyayari sa ibaba. Ang bundok ay nagsisimulang mabuhay muli. Ngulit kasabay nito, naramdaman ko rin ang unti-unting pagbabago sa sarili ko. Parang may bahagi sa akin na nawawala habang may panibagong bagay na pumapalit. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko ay hindi na ako katulad ng dati. Nang muling magmulat ang aking mga mata, napansin kong mas malinaw ang lahat. Ang mga detalye ng paligid ay mas matalas. Ang mga kulay ay mas buhay at higit sa lahat, nararamdaman ko ang presensya ng bundok. Hindi lang bilang isang lugar, kundi bilang isang bagay na may sariling buhay. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi na siya mukhang malayo sa akin. Hindi ko siya lubos na nauunawaan, pero nararamdaman ko na konektado na kami sa paraang hindi ko maipaliwanag. Muling pumasok sa isip ko ang kanyang tinig, ngulit ngayon, mas tahimik at mas malapit. Sinabi niya na nagsimula na ang pagbabago at hindi na ito mapipigilan. Ang desisyong ginawa ko ay nagbukas ng landas para muling mabuhay ang bundok. Ngunit, may kapalit ito. Unti-unti kong naramdaman ang bigat ng kanyang sinabi. Kahit hindi pa niya direktang ipinaliwanag, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi na ako makakabalik. Napatingin ako sa direksyon ng baryo kahit hindi ko ito direktang makita mula sa kinararoonan ko. Sa isip ko, naaalala ko ang bawat sulok ng lugar niyon. Ang aming bahay, ang maliit na taniman, ang aking ina na naghihintay. Gusto kong tumakbo pabalik. Gusto kong makita siya kahit isang beses pa. Pero alam kong huli na. Halip nun, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan na unti-unting pumapalit sa sakit. Hindi ito dahil nakalimutan ko sila, kundi dahil alam kong may mangyayaring mabuti kapalit ng sakripisyong ginawa ko. Habang nakatayo ako roon, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila nagiging mas lunti, ang hangin ay nagiging mas mainit at magaan. Kahit ang liwanag ng araw ay parang mas malinaw kaysa dati. At sa sandaling yon, alam kong nangyayari na ang inaasam ng baryo. Mabubuhay muli ang bundok. Ngunit, kapalit nito, tuluyan ko nang iiwan ng dati kong pagkatao. Tumingin ako muli sa kanya at sa pagkakataong yon, hindi na ako nakaramdam ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, may tahimik na pagtanggap sa loob ko. Tinanggap ko na ang bagong papel na haharapin ko. At kahit hindi ko lubos na nauunawaan kung ano ang magiging buhay ko mula ngayon, alam kong hindi na ako nag-iisa. Dahil sa bundok mayon, kasama niya, magsisimula ang panibagong yugto ng aking pag-iiral.
Hindi ko masasabi kung gaano katagal ang lumipas mula nang tuluyan kong tanggapin ang kapalarang iyon. Wala na akong batayan ng oras tulad ng dati. Hindi na ako gumigising sa umaga o natutulog sa gabi. Sa halip, parang naging bahagi ako ng mismong paghinga ng bundok. Sa bawat paggalaw ng hangin, sa bawat pag-agos ng tubig, nararamdaman ko ang buhay na unti-unting bumabalik. Sa mga unang sandali matapos ang lahat, pilit ko pang hinahanap ang dati kong sarili. Sinubukan kong alalahanin kung ano ang pakiramdam ng simpleng pamumuhay, ang pagising sa tabi ng aking ina, ang paghawak sa lupa habang nagtatanim, ang pagdinig sa mga tunog ng baryo sa umaga. Ngunit habang lumilipas ang mga sandali, napagtanto ko na hindi na ako babalik doon. Hindi na ako ang bating ako. Kasama ko siya sa bawat sandali. Hindi na tulad ng unang pagkikita namin na tila may pagitan, ngayon ay ramdam ko ang kanyang presensya na parang bahagi na ng sarili kong pag-iisip. Hindi siya palaging nagsasalita, ngulit sapat na ang katahimikan namin para magkaintindihan. Sa bawat pagdaan ng oras, mas lalo kong nauunawaan ang mundong kinabibilangan niya. At ngayon, kinabibilangan ko na rin. Minsan, tumitingin ako sa malayo, sa direksyon ng baryo. Hindi ko man ito nakikita tulad ng dati, nararamdaman ko ang pagbabago. Ang lupa na dati tuyot, ngayon ay unti-unting nabubuhay. May tubig na muling dumadaloy sa sapa, ang mga pananim ay nagsisimulang tumubo. At higit sa lahat, nararamdaman ko ang gaan sa hangin na dati mabigat. Alam kong ligtas na sila. Alam kong hindi na nila kailangang matakot sa kinabukasan. At kahit hindi nila alam ang buong katotohanan, sapat na sa akin na makita o maramdaman na maayos na ang buhay nila. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, may bahagi sa akin na nananatiling tahimik na nag-iisip. Paminsan-minsan, bumabalik sa akin ang alaala ng aking ina. Iniisip ko kung paano siya nagpatuloy matapos akong mawala. Kung naintindihan ba niya ang dahilan o kung hanggang ngayon ay may lungkot pa rin sa kanyang puso. Hindi ko siya kayang puntahan. Hindi na ako kayang bumalik. Ngulit sa tuwing naaalala ko siya, may kakaibang init na dumadaloy sa loob ko. Parang kahit papaano, nararamdaman niya rin na hindi ako tuluyang nawala. Isang araw, habang tahimik akong nakaupo sa isang bahagi ng bundok na dati kong kinakatakutan, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago. Hindi ito tulad ng mga naunang naramdaman ko. Mas pamilyar ito, mas malapit sa dati kong pakiramdam bilang tao. Parang may presensya na papalapit. Hindi ito katulad ng kanyang presensya. Iba ito, mas mahina, mas magulo, pero malinaw. May tao. Dahan-dahan kong sinundan ang pakiramdam na iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman ko muli ang koneksyon ko sa mundo ng tao. At sa paglapit ko sa pinanggagalingan ng presensya, may mga imahe na pumasok sa isip ko. Isang baryo na hindi ko kilala. Isang lugar na tila nagsisimula ng makaranas ng parehong problema na naranasan namin noon. At sa gitna nito, may isang tao na tila hinaharap ang parehong kapalaran na minsan kong tinakasan, pero kalaunan ay tinanggap. Doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi sinabi sa akin. Hindi nagtatapos ang kwento sa akin. Ang kasunduan ay hindi lamang para sa isang beses na pangyayari. Ito ay isang siklo. At sa bawat paglilipas ng panahon, may mga lugar na darating sa punto na kailangan nilang harapin ang parehong desisyon. Napatingin ko siya, at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang tahimik niyang pag-amin sa katotohanang iyon. Hindi niya ito itinago. Hindi rin niya ito itinanggi. Ganito ang balanse. Ganito ang paraan para manatiling buhay ang lahat.
Tahimik akong muling tumingin sa malayo, sa direksyon ng baryo na minsan kong tinawag na tahanan. Wala na akong hinahanap na sagot. Wala na rin akong duda sa desisyong ginawa ko. Ngulit ngayon, may bago akong nauunawaan. Hindi lang ako naging alay. Naging bahagi ako ng bagay na mas malaki kaysa sa sarili ko. At habang patuloy ang pag-ikot ng mundo, alam kong darating ang panahon na may isa na namang tatawag sa bundok. At kapag dumating ang araw na iyon, nariyan ako. Tahimik na nagbabantay. Tahimik na naghihintay. At marahil, handang umunawa sa susunod na pipili kung handa rin siyang isuko ang kanyang buhay para sa iba.